So, ang mga Katoliko, manako, pag naay na tinuhan. Siguro, ang usap-usap, kabugang kahinungdan na manako sila, kaya wala yun sila ikatubag sa lain na tinuhan. Doon ay mga Katoliko, katili po manako, kaya di naman makatago, kaya nasakpa naman. O sa may buhaton sa mga Katoliko, kaya di na makatago. Ang buhaton sa mga Katoliko nga uban, modretso dayon sa ilang kusina. Buhaton dayon ang ilang lagaraw. Sundan. Hapiton ko ng bayaran. Magpasubamin dayon o bain-bain sa iyang sundan. Dayon kaming mga laing tinuuhan, mag-usap kami sa panibalay, amo manglilion kung sa kahilihiyon din ikabanan Karon kaya amo mamalilitan na ito ay Santo Niño sa iyang altar. Ito ay narawan sa mahal na dirhin dito. So ay lain, kinitawahan na Katoliko. So sa may among buhaton, paglion tayo namo ang Exodus Kapitulo 20, versikulo 4-5. Nga dili ka maghimog mga rawan na imong yugbuan sa mga butang na niya sa ilaw, sa ibabaw sa langit, sa ibabaw sa yuta, o sa ilaw sa yuta. Ayaw ko paghimo o pagsimba ni ini, kay ako ang inyong Diyos, ako bukuan ako. Ingon tayo na mong Katoliko. Kaklaro sa ingon sa Biblia, na dili yung maghimo mga larawan, pero nganong kamo mga Katoliko, maghimo man ng larawan. Kung sa may response sa Katoliko, o ilang dayon ang Katoliko nga nagbaik siyang sundan, pagtapong niya pastorhat, sinaw na naman yun, simot sa ako sundan. Kung di man kami manako ang Katoliko, paagi mo nila o hulga-hulga. So gusto din, dili ingon ini ang akong pamaagi sa paghandol sa laing tinuuhan. Pero doon na ay Katoliko mabiling mo ito kayo. Sa dihan doon na laing ang tinuuhan, namuha sa ilang balay, dili siya tutako. Dili po siya maghulga o sundan. Ang iyang himoon, iyang gabiton, ang laing na tinuuhan na mabisita sa ilang balay na una mag-Bible sharing, mag-ampo na. Kami kung hagapon may o ampo sa di ba Bible study, masukot yun may. Kay mauman na ang among ginahimo pag mag-study yung Bible. Among yun nagsugdan pinaagi sa pag-ampo. Muna sa dihang nisukot na itong laing tinuuhan, na misaka sa balay sa Katoliko, na musukot na mag-ampo na sa dili pa ang Bible sharing, di pa sa kadayon sa Katoliko sa balay o biingon. Saka na mo din, gidala dito sa altar. Tapos doon may karawan ni Mamamiri na nagkupo o prasaryuhan. Ikuha tayo sa Katoliko prasaryuhan, ihakat tayo ng isa sa pastor. Iyon tayo ng tanan Katoliko, pastor, magsugod na kampo. Ikaw, pastor, ang unang misteryo sa Santos de Rosario. Dahil, pastor, kami naman kung mag-ampo maglugod yun So, pastor, magsugod na taong ampo. Luhod, pastor! Luhod! Pastor, ikarating ko kagad. Malakpakan ako dito. Pero, kung kita mga Katoliko, mahimo na tang mga Catholic defender, naanatay kaghan ng baluan sa Biblia, kining atong isgutan ma-minimize. Kung ang mga Katoliko, doon na siya nakibaluan, doon na siya kapasidad na iyang panalipdan ang iyang pagtuo. Malipay Panginoon siya na doon ay mga laing tinuuhan na buwan na sa balay. Kanapak ng manok o na dinuol sa tipasek. Malipay ka na nailaing tinuuhan na naman
ang atong pagtuo sa dakong kasayon nga naman sila na mismo ang giduol sa atong tugkaran o kung doon na kitay kahibalo sa atong pagtuo atong masyere ang atong pagtuong Katoliko kanila malagpakan natin ito. Pero ako kanyang hangyo kung magpasakaw mo lain na tinuuhan paliho magpalit yun mo snack para nila pa-snack na pinitawag sila labi na ang inyong snack na ako i-advise kinahanglan good na bilit o good na balanggoy nga naman samtang sila magkaon o good na bilit so dayon o wali di man nakabawas kaya usak-usakan pilit man ang iyang kitaon na pag-isot ito sa usak di makapatuyan ka niya o wali pero kung ikaw si Irti nga langanin humanong isa kapaulian na itaon kay dili igo kagitan mga si Irti igo lang ka mo seminar kinahanglan nga ang pagka-defender o sanay ka journey kanang seminar na apologetics maulang na istarte ang safety kinahanglan na doon ay weekly Bible study na kinahanglan kabalunata mo deliver sa 20 topics sa atong manual sa dihang pag-seminar o apologetic seminar ang atong gigamit na textbook ang atong pang manual 20 na sa katima 24 ba na i-compact into 20 depende sa bilang kaagaw seminar pwede mo na sa i-compact ng mga topics i-combine lang ng mga topics na di naman Italiano kayo so human sa seminar nag-underwent na ta o apologetic seminar kinahanglan mo tampo o weekly Bible study ganong kinahanglan man gini tuba Sirach Kapitulo 24 versikulo 3 o kini ang atong mabasa dili kayo ikaw mahimong mapinagmanon ini kabigulang nimo gawas kung magtuon ka kutob sa imong mahimo samtang batanon ka ba batanon ang katanan huwag yung tigulang ninyo kay dili makasaka sa langit ang mga tigulang totoo po pwede kung sabihin ko ni Kristo kinahanglan magpagkahimo kitang bata kung gusto na ko na mupuyok sa harian sa Diyos mahimo kang sama sa mga bata maunang wag yung tiguwa papakalangit ang tanan kinahanglan yun magpagkasama sa bata kay kung ang sildi dili magpagkasama sa bata mabungkag yun ang sildi kung sa may pinaiya sa bata kanang mga bata mag-iaway na sila pero pagkataon-taon mag-inagsanay sila pero ang mga sildi nag-iaway wala kinakuli at pagkaroon kay wala sila magtuyo sa kinabuhi sama sa bata hinaot ang mga sildi sa dayosisan sa tanda mahimo ang mga bata na kung doon na pinagpadagdingil mag-uli dayon ka na uban ang uba palagpakan ay mahungkag ang grupo kung mahimo na tag mga haito si Palos o sa mga haito si Palos nagdakop na ang imong ulo grabe daw haito si Palos dakop ulo ng puro tubig kung sayang kanya ang ulo dakop pa siyang labas the more na mahimo kitang knowledgeable the more na mahimo kitang humble kung ito the more na mahimo kitang knowledgeable ikan sa atong pagseminar sa apologetics motampo kita o Bible study weekly na kita na mismo ang mo-deliver sa mga topics mag-master kita para kita na po ang ato lectures sa daw sa ato kamatapilya kinahanglan na ang mga parochial chapter sa sildi
mag-create yun o kurpro. Buti pasabot, kamo diha na parokya, magbuo mo o mga lecturers, kay kamo ang maadto sa matag kapilya, sa mga Katoliko, nga dito kamo muudlo nila kung saon sa pagbibinsa sa atong pagtuo. Kay kami, di naman ako na mahimo kamuad ka pamilya sa ubos. Kamo na mismo nga anaa sa matag parokya, inyong tulubagon ang tuwa sa mga kapilya na kamo ang mutudlo nila sa inyong kakampunan sa atong apologetic seminar. Kung maayo na kita na lecturer, maayo na usap kita ng teachers, o mag-create na kortita o market preaching. So, mao na is-easy sa atong kinabuhi. Iseminar ka, pag-humali mo seminar, ditambog ka Bible study, kabalo na ka mo deliver sa mga topics, then, mahimo na mo ka ni anak na teacher o preacher. Pwede na po ito gawas dito sa mga merkado, mag-himo public activism, pwede na ito mo-open o mga radio station alang sa atong programa sa pagtuong Katoliko. Mauni ang atong misyon, paghatag o edukasyon sa mga matuohon na Katoliko na dili madali sa laing tinupad. O ganos ka ni magsugod, balik ko na ko ang Sirach 25:3. Dili ka gayon mahimong makinagmanon, ining katigulan nimo, gawas kung magtuon ka, kutob sa imong mahimo, samtang pagkanoon ka pa. Kini mga matanoon, nako pa sila o puluhaton sa ilang kinabuhi. Kita mga bata-bata, hapit naman ka mo isito. Kaya, sa netsyo sa kinabuhi, kung naman yung biya sa kalibutan, ako na po na tao. Kinimulahing ng tao, o kunikulahin ang isip. Ulit man na siya 100% na garanti, kaya damay mga bata, sila na pumatay. So at least, na ay mga kabatagunan na isulot din ng apostolado, matod sa Biblia, dili ka mahimong makinagmanon, o dili ka magtuon, kutob sa iyong mahimo sa batangon ka pa. O kita mga medyo idarana, kung sa ako'y buhato na to, Panultihon 19:27, o kini ang atong mabasa sa balaan na kasulatan. Anak, kung magtuon ikaw, anak, kung ang pagtuon imong undangan, sa dili malugay, imong malintan ang imong nahimaluan. Kung sa daw, kung ang pagtuon imong undangan, iseminar lang ka o apologetic seminar, huwag alaw, huwag na kamupadayon sa inyong Bible study, matod sa Biblia, kung ang pagtuon imong undangan, sa dili madugay, malintan nimo ang imong nahimaluan. Mo na continuous ang pag-learn. Mo na giingon nako na ang seminar starting lang na siya. Dili kay pagpumanatok seminar, nakadawag na tao certificate, pwede na ta, nakita mga Catholic defender, kailangan na tayo certificate. Kanang certificate, formality lang na siya, na nakahuman ka kung seminar. Apan kinahanglan, kapoy animo sa imong kinabuhi ang pagkahimo ka Catholic defender. Meaning, kinahanglan ka mupadayon sa imong pagtuon sa mapagtulunan asimbahan ng Katoliko, palagpagan ng ito. Kay sumala pa sa panultihon, nel bulitom ni siyempre cognito.
nga dili ka mahimo ka mahigugma sa usa ka butang kung wala kay kasayuran mahitungod diini. You cannot give if you do not have. Dili ka pwede pagkapaambit sa uban kung wakoy imo na himaluhan. Mao na importante na doon na yun tayo mga kahibalo. Kaya kung doon na tayo kahibalo, sa naman nakita mo, 2 Corinto Kapitulo 10, versikulo 4. Mao na giingon ni San Pablo, ang mga hinagibang nagigamit namo sa among pagpakikaway, dili pa hinagibang na kalibutanon, kundi gamhanan mahinagiban sa Dios na mulumpa sa mga kuta sa sayo ng mga pagkatarungan. Mao na ang atong pagdipinsa sa atong pagtuo Katoliko, dili yun makaabot sa kumpate. Kaya usahay naman yung mga safety, kung dili daw madalag debate, karate o kumbate. O ba na ituyo ka na safety na, na kung dili madala o debate, ako na itimo na karate. Ako ni San Pablo, ang mga hinagiban na gigamit namo sa among pagpakikaway, dili mahinagiban na kalibutanon, kundi gamhanan mga hinagiban sa Diyos na mulumpag sa makuta sa sayop ng mga pagkataon. Kinahanglan ang atong hinagiban, ato ni siya maskeron. Kaya bisan hatagan na karon kay power na hinagiban, tagaan ka pananlitan o armalay, buhay power na armas, dayon ang imong kontra nagdala lang og sundan, dayon ikaw nga gihatagan og high power na armas, dili man kabalo og gamit og armas, di man kabalo og pamuto, palitan ang enkwentro mo ba ang imo kusel high power. Ang problema lang kay di man ka kabalo og gamit, so di ka makapamuto. Ang imong kontra nagdala og sundan. Ang pangutana, kinsa kay mapildi ninyo? Pwede siguro ang imong armas imo lang na sa ibunal, pero ang iya kinala kay sundan manahangin. So pwede lang yun kapildihon sa tao nagdalag sundan ang usa ka tao nagdalag armas sa high power na di siya kabalo mapupabuto. Kung anak ka kamo, ang panunto sa simbahan ng Katoliko is high power, superior na pagtulungan. O nang dili ko mahatlog magigibate na nagbalong ko sa Katoliko, nga naman nahibalong ko na ang pagtulunan sa Katoliko is superior. Nasaksi pa ko ni Jehovah, kung mag-discussion ko, mahatlo ko, nga naman nahibalong ko na ang na argumento is inferior. Pero sa dihang nahimo kong Katoliko, panhatag akong kalukuban na mudaog yun ang kamatuoran, kay ang simbahan na atong ipasakupan mauman ang simbahan na haligi o sukaran sa kamatuoran. Palakpakan natin. So sa atong himon, kinahanglan na kita magtuon kung anato ang atong pagtuong Katoliko. Efeso Kapitulo 4, versikulo 14. Kung sa may ikon din, dili kita sama sa mga bata na maanod-anod sa mga balod o mapadpad ng tunganhin sa nagbalik-balik na hangin sa pagtulunan
sa malimbungon nga mga tao nga nagpasalaan sa uban pinaagi sa matang haga na ilang ginuha. Sa daw? Kung kita mga Katoliko na anatay daghan ang ginaagman sa atong pagtulunan, dili na tamahimo mga bata sa na anod-anod lang sa mga sayog katuluhan. Kaya mo sugutan sa dili, kinahanglan kita mga Katoliko, magtuon kita. Dili ito, kanaanak tayo pagtuo. Masip ko naman, ay ito naman ni Katoliko ko, kanatuo ko Diyos. Kulang na siya. Dili ito ang pagtuo lang. Kinahanglan ang pagtuo, ato yun na siyang punan. Kung sa ipuno. Kung sa ipuno sa pagtuo, ito ba ang uban, punan o buhat? Sakto man na siya, punan o buhat. Kinahanglan ang atong pagtuo, punan nato o letter N. Kung ang pagtuo, punan o letter N, kung sa may mahitabo, mahimo ng atong pagtuo, doon ay pagtuon. Kanang pagtuon, no na work, imo nang i-work out, na dili igo na nagtuo lang pa isip Katoliko o ng atong gituohan, kinahanglan na atong tunan ang atong pagtuo. Kaya masugutan sa dili, kitagna natin sa balaan na sulatan na doon ang mga tao na mubahin-bahin, mga tao na musupak sa atong pagturunan. Roma, Kapitulo 16, kung hindi ang atong babasa. 16, 17, 18, mga ison na magbantay o magligay kamo ni atong mga tao na mubahin-bahin o musamok pinaagi sa pagsubak sa mga pagtulunan na inyong nagdadawat. Kaya ang nagbuhat din mga butanga, wala pagkalagad kang Kristo na atong Ginoo, kundi sa ilang kaugalikong kahako. Ilimbungan nila ang mga ubos sa lambutan. Pinaagi sa matahong nilang mga pulong o pagkulong-kulong. Nalipay ang tungod kaninyo, kaya na ilhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko na magpaalam kamo sa ayaw mga butang apang inosente bahin sa dautan. Kung sa San Pablo, doon ay mohimo sa pagbahin-bahin o pagsamo kanato. Mato ni San Pablo sa buhang 28:20, apan buod kaming masayon sa imong hunahuna, kay nahibalo kami nga bisan diin ang mga tao nagsultik bago ni ining maong pundo. Mato ni San Pablo, doon ay mga tao na musamo ka nato, musupak sa pundo nato. Natong ilaman sa Pablo. Kay si Kristo maugyon ang unang isupak nila. Lucas Kapitulo 2. Muna ang atong babasa. Lucas Kapitulo 2, versikulo 34 o 35. Unya, miingon si Simeon kang Maria na inahan ni Jesus. Kining bataa, liberido ni Kristo. Kining bataa, ipilig sa Diyos sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo sa ilhanan ikan sa Diyos na sumakon sa daghang ng mga tao o tungod ni ini madayag ang ilang matinaguang huna-huna o ang kabuol na sama
sa usa ka bahain nga espada mulagpas sa imong kaugalingon nga kasing-kasing. Unsa si Kristo? Ato sa atong gibasa, si Kristo na nimong ilhanan nga pagasupakon sa daghan nga mga tao. Si Kristo isupak sa mga Hudiyo. Until now, ang entire community sa mga Diyos wala tinawag na si Kristo. Doon ay mga Hudiyong pipila na minawag sa Ginoo. So si Kristo ang unang ginasupak sa mga tao. Karon, doon ay kapin sa 40,000, there are more than 40,000 man-made gods on the face of the earth. Nahibalo ba mo sa ilang plano? O sa plano ni kapin sa 40,000 na magrupo sa kalibutan? Ilang kung agon ang simbahan ni Kristo. Nganong si Kristo ang simbahan ni Kristo itong bukagol. Kaya hindi nga mga pundong Kristiyano man. Dito umalis na ni Kristo. Dili man sila kaako nga ang mismong Kristo nga ilang Ginoo ang ilang atakihon. O sa ilang iatake ang lawas ni Kristo. Colosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Gawas sa mga bundog na dili Kristiyano, musupak yun ang Kristo. E dili man sila mutuo ni Kristo. Pero sa mga bundog na nagpailangan Kristiyano sila, dili na sila makakakit ang Kristo mismo na ilang Ginoo. Kung sa ilang natagihon, ang simbahan na mao ang lawas ni Kristo, na mao niya simbahan ni Katoliko. Wala sila magkaalingat na mundo, wala nila direktamente isupak ang ulo ng si Kristo kapag ang ilang pagsupak sa iyang simbahan at lara na ibong isupak ang tag-iya sa lawas na maulo na mao si Kristo. Mauna ang kamag-uuran ng ilang nakalimtan, ilang isipare ang ulo o ang lawas. Kung sa mga lawas na isipare sa ulo, anananggal, ihimo nila ang Ginoo anananggal. Sa Katoliko, magtunog yun ang nananggal. Nga naman, nagtuuman ka na si Kristo o gabiyang simbahan na mga yung lawas, connected yun sa usag-usag. Kung pasakitan mo ang lawas sa tao, kay connected man siya sa ulo, ma-appeal po ang ulo kung kubating sa kasakit. Tanawa ko makita mo sa San Pablo. On the road to Damascus, when he encountered Jesus, he heard a loud voice in Aramaic tongue, Shaul, Shaul, ma'araribit. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Nganong giako man ni Kristo ang persecution na gihimo ni Saulo? Nganong si Kristo ang niingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kasi Kristo, lugay na isaka sa langit. Milingkod naman siya sa tuo sa iyang amahan. Nganong siya man ang niingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kapag maglutosa, ni Saulo ang Ginoo, kung saan niya maglutos, natuka naman sa langit. Pero nganong niingon man siya kay Saulo, nganong gilutos mo ako? Ay, mobalik na sa Colosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Dili man siya si Parite sa iyang simbahan. Connected man siya sa simbahan na mawing lawas. So,
kung ang simbahan hilabtan, mubati din anak si Kristo. Kung dinato ni isulti nila, sige silang atake sa simbahan, daw sabara na ilang i-atake ang tag-iya sa lawas. Kung sumbagong tagawro, dili ang imong lawas na mubati kasakit. Mubati ay ang imong ulo. Kaya ang tanan na niya sa lawas, doon ay mga bukan na kuhigtig sa atong ulo. Tanang bisan, tumoy sa imong buko, tumoy naman na sa imong lawas, batipon kay hapon na sa imong ulo. Sa ato pa, sigisan kinsa mga tao na namas-tamas umiatake sa simbahan sa Ginoo, tablara na ila mismo iatake ang atong Ginoo Hesus. Mao na nga sin o komisyon nato kapag Katoliko. Ganun nato ipahibalo nila na inyong pag-atake sa Katoliko, tablara man na inyong iatake ang Ginoo. May-atake sila sa Katoliko kay ilang gihimo ang Ginoo na kanananggal. Malipay ba ang Ginoo na himuon siya kanananggal sa balay tinuan? Dili. Eh di pa siya kananggal. Siya man ang atong Ginoo. Una, mahibalo sila nga ang simbahan lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo, dili nato kiniangay na pasabatan.